Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about this. Paano kung college na pero sobrang mahiyain pa rin? Magka-college ka na ba? Nasa college ka na ba? Or about to graduate ka na sa iyong college degree? Siyempre sa college, ibang usapan to. Iba siya sana sa elementary, sa junior high school, sa senior high school. Ibang-iba. Kasi karaniwan or marami sa mga college students nasa legal age na. Kaya, di ba, cute pa ba kapag sobrang mahiyain sa college? Okay, maraming ginagawa sa college. Yun yung reality. So, dito na-observe ko sa mga students ko, karamihan sa kanila, yung mga mahihiyain, talagang bihira sila mag-recite, lalo ngayon sa online class, makikita mo lang yung name nila sa screen, tapos bihira rin silang mag-volunteer. So, on my part, as their professor, kailangan tawagin ko yung mga kokonti pa lang or wala halos check sa kalapit ng pangalan nila. Ibig sabihin nun, hindi sila nag-recite. Okay, ano nga bang dahilan? Kung maraming beses na naubos na halos yung prelim term tapos wala silang recitation, maaaring isang dahilan doon ay nahihiya sila. Maraming disadvantages ang pagiging mahiyain. Kung maglilista ka, tingnan mo, ito yung advantages, ito yung disadvantages. Dahil college student ka na at sa susunod na taon or sa ilang taon ay graduating ka na, maghahanap ka na ng trabaho, dun mo ma-realize napakahalaga na confident ka. Kasi parang timbangan eh. Kapag sobra kang mahiyain, mababa ang iyong level of self-confidence. So yun yung problema. Kaya bawasan natin yung pagiging mahiyain, dagdagan natin yung ating pagiging confident. Eto karaniwan yung mga indication na base sa obserbasyon ko ha sa mga mag-aaral. Yung sobrang mahiyain, mahina ang boses, bihira mag-recite, hindi sila gaanong nagpa-participate sa groupings kapag may activities sa school, halos ayaw nilang dumalo, lalo na nung face-to-face situation pa. Nako, ang hirap, kaya lalong hindi nati-develop. At di ba may mga groupings sa college, yung mga collaborative tasks, minsan ito yung sad point, ang ibang kaklase ayaw silang kagrupo. Kasi nga, marami pang efforts ang i-exert, ipupush mo pa sila. Kasi pag sinanong sino magpipresent ng part na to, halos ayaw mag-volunteer. So kung titingnan mo, ang daming disadvantages talaga. Kaya no choice. Kapag college na, dapat talaga ma-boost ang self-confidence. Paano nga po ba, ma'am? Okay, so pag-usapan na natin sa mga tips na ito na talaga namang proven kasi ginawa na to, na-observe na to ng mga estudyanteng na handle ko. Na-graduate na sila ngayon at magaganda na ang kanilang mga trabaho. First tip, isiping okay ka naman. Okay, yung pagiging confident, yung pagbawas ng pagiging mahiyain, nagsisimula yan sa isip natin. Okay, kapag inisip mo, okay naman ako, wala namang nakakahiya eh. Mag-recite lang naman, tinawag naman ako ni ma'am. So, di ba? Nagawa mo yung part mo at the same time, for sure, alam mo na yung gagawin mo next time. Kaya, di ba? Try ka lang. Umpisahan mo kasi hanggat hindi mo sinusubukan, hindi mo yan magagawa. So, isipin, ilagay natin sa minds natin, sa isip natin na kayang-kaya naman dahil okay naman ako. Tip number 2. Eto, maraming nagsabi nito. Sumama sa mga kaibigan o kaklaseng kalog. Okay, kahit sa anak ko, na-observe ko to. Marami siyang friends na mga kalog, mga confident, mga outspoken, masayahing mga tao. Pati siya naging gano'n na din. So, di ba sabi nga, birds of the same feather flock together. So, kung masayahin sila, makwento sila, malamang ikaw magiging ganun din. So parang nahahawa, nag-radiate yung personality nila sa'yo. Kaya hindi pwedeng sabihin na makipagkaibigan. Paano kung yung magiging kaibigan mo ay katulad mo rin na sobrang tahimik? So dalawa na kayong tahimik. Kaya sumama ka dun sa makikwento, madadaldal, yung mga kalog talaga na, alam mo yon, yung mga confident sila in their skin, confident sila sa pagkatao nila. 3. Maging aktibo sa mga gawaing pampaaralan o kahit yung mga sa community, maging aktibo ka. Eto, pag-usapan natin, yung sa paaralan, di ba merong mga, sa klase pa lang ha,
sasabihin ng teacher, okay, who can give a review of what we have tackled last meeting? Nagtanong sinong makakapagbigay kung ano yung napag-usapan natin nung nakaraang meeting. Mag-volunteer ka na. Ma'am, we talked about. Sir, we talked about. So, may points ka na kaagad doon. I-review lang naman, di ba? Kung may notes ka, kaya mag-notes ka. Kung may notes ka, basahin mo lang yon, di ba? Nakapag-volunteer ka na, nakapag-recite ka na. Sa mga role-playing, ganapan mo talaga yung role mo. Okay? Isang paraan yon para umalis ka sa pagkatao mo at mag-assume ka ng another role. Yung role na yon, kailangan sumisigaw siya, humahalakhak siya. Pag nagawa mo yon after the event, na-improve na yung personality mo. Sa gawain naman sa pang-community or sa mga community tasks, kapag sumasali ka halimbawa sa Sangguniang Kabataan, yung mga outreach program, yung mga extension program, madi-develop talaga ang personality mo dyan at surely mababawasan ang pagiging mahiyain mo kasi nakikipag-interact ka sa iba't ibang uri ng tao. Pero sa panahon ngayon, syempre, laging observe the protocol. Lagi tayong magsuot ng mask, lagi tayong mag-sanitize ng kamay natin, lagi tayong mag-ingat. Okay? Hindi dahilan na may pandemic kasi kaya hindi ako nakikipag-interact. Eh di anong mangyayari habang lumalakad yung pandemya? Magpapatuloy ba yung pagiging mahiyain mo? So, hindi dahilan yon. Gumawa tayo ng paraan at sumunod tayo sa protocol. Tip number 4. Sumali sa mga co-curricular o sub-organizations at contests. Kahit naman online modality pa rin, meron pa rin mga paligsahan na ginaganap. Meron pa rin namang mga events na ginaganap. So, minsan hindi namin alam may hidden talent ka pala sa painting, sa pagsulat ng tula. Kailangan malaman yon sa paaralan, malaman ng mga kaklase mo, or kung hindi ka naman matap, ikaw na mismo yung mag-volunteer na ako na po ang sasali sa pagsulat ng tula. Ako na po ang sasali sa paggawa ng painting. So, in that manner, di ba, nagle-level up yung personality mo. Bagamat nahihiya ka, kaya lang walang choice kasi sa klase nyo, ikaw lang talaga yung may gift sa ganon. So, walang ibang pwedeng gumawa. Minsan kasi, yung responsibility na ganon, nagtutulak yun sa atin para kailangan gawin ko to kasi walang mag-represent sa klase namin. Kailangan gawin ko to kasi walang mag-represent sa kurso namin. So, dahil parang may responsibility sa balikat mo, hindi mo na malayan, wow, hindi na ikaw yung dating mahiyain. Nagiging confident ka na ngayon. Hindi lang confident, yung hidden talent mo, na ipakita mo, naging instrumento siya para sa organization na kinabibilangan mo. Ganon din naman yung mga sub-organizations, yung mga co-curricular organizations. Nako, napakagandang venue niyan para talagang ma-develop yung personality mo. For example, yung maging class president ka na sa'yo nagbibigay ng mensahe ang inyong class advisor o ang inyong mga guro. Tapos ikaw yung mag-relay nun sa mga kaklase mo. Doon pa lang di mo namamalayan habang pine-perform mo yung task na yon, habang kinakausap mo sila, nakikipag-usap ka sa guro mo, hindi ka na pala mahiyain. So, super ready ka na sa mga susunod na levels, sa mga susunod na tasks sa inyong pag-aaral sa kolehiyo. Minsan, ina-underestimate natin, ayoko maging secretary, ayoko maging president, ayoko maging PRO, ayaw mong makibahagi. Actually, napakagandang venue yun. Okay? Bukod sa natutulungan mo ang organization, natutulungan mo ang sarili mo. Nagiging confident ka. Di ba nga, pag tumaas ang confidence level, bumababa ang pagkamahiyain at magandang formula yon. 5. Kapag naatasan, huwag tumanggi. Halimbawa, hindi ka officer, pero sinabi, Miss Gomez, pwede bang ikaw na ang mamahala sa pamamahagi nito sa mga kaklase mo at ikaw na rin yung mag-record kung sino yung nakatanggap na at sino yung hindi pa at isubmit mo sa akin. So, naatasan ka ng guro. Okay, huwag kang tumanggi. Kasi kapag ginawa mo yon, parang lumalabas ka sa iyong shell, lumalabas ka sa iyong kuweba. Diba? Nawa-widen yung horizon mo. Ibig sabihin, marami kang natututunan, marami kang nadidiscover. Sabi nga, experience is the best teacher. So,
kung naranasan mo na maging coordinator, naranasan mong mag-take charge nito, no matter how simple the task is, definitely lumilevel up ang kakayanan mo, lumilevel up ang confidence mo. Kaya huwag tumanggi. Basta kaya naman try to do it. Okay? Huwag mo sabihin, Ma'am, sorry po, hindi ko kaya yan. Sir, hindi ko po kayang makipag-usap sa kanila. Hindi mo pa nasusubukan, kaya huwag kang tumanggi. Tsaka kapag ginawa mo yung pagtanggi, hanggang kailan ka tatanggi? Hanggang kailan hindi mo kaya? After college, remember, magtatrabaho ka na. So, kailangan marami ka nang kayang gawin na hindi mo kaya nung elementary, hindi mo kaya nung high school, pero ngayong nasa college ka na, kaya mo na at gagawin mo pang kayang-kaya. Okay? Tip number 6. Huwag matakot mabash. Huwag matakot makomentohan ng negatibo. Marami kasing, naku, ayoko sumali doon, baka pagtawanan ako. Naku, ayokong gumanap doon, ayokong maging officer kasi baka may mas matalino sa akin may mas magaling sa akin. Kapag yun ang naging mindset mo, naku, mananatili ka, magsastagnate ka. So, anong mangyayaring development? Huwag matakot sa sasabihin ng ibang tao, lalo na't wala ka namang ginawang masama. Huwag matakot mabash. Rather, pag may comment sila, basahin mo. Mag-reflect ka, mag-self-check ka, baka may dapat talagang i-improve. Okay? Huwag nating isarado yung kaisipan natin sa comments ng kapwa natin. Comments ng magulang natin, ng family members natin, ng mga guro natin, kaibigan, kakilala. Kasi baka yung comments na yun ang makapagpapa-enrich, ang makapagpapaganda lalo ng personality natin. Okay? Kaya huwag tayong masyadong matatakutin, lalo't wala naman tayong ginawang masama. Tip number 7. Pinakanghuling tip. Dahil ikaw ay 18 years old pataas na, tanggapin ang hamon ng pagiging 18 years old dahil iyan ay legal age na. So, 18 ka na or 19 ka na, 20 pataas, legal age na yan. So, kumbaga, syempre, iba na yung expectations, iba na yung kakayanan natin. Hindi pwedeng 18 na tayo or 19 na tayo. Kung kumilos tayo, parang elementary pupil pa rin or parang high school student pa rin. Syempre, legal age na, kaya mo nang i-represent yung sarili mo. Hindi mo na kailangang sabihin na, uy, samahan mo ko. Uy, di ko kaya to. Uy, ikaw na. 18 is legal age. Maraming implikasyon. Ibig sabihin, kayang-kaya mo nang i-represent dapat ang sarili mo. In short, developed ka na. Okay? Kung hindi pa, kailangan makarating ka na dun sa punto na yun na develop na yung iyong kakayanan, yung iyong lakas ng loob. Okay? Kaya mo nang lumakad mag-isa, kaya mo nang mag-commute mag-isa, kaya mo nang makipag-usap sa barangay captain, sa mayor, kaya mo nang makipag-usap sa dean, sa president, or kung saan mang leader or miyembro ng mga organisasyon sa community, sa loob at labas ng paaralan. Okay? So, yun kasi yung hamon sa age na to. Hindi pwedeng mananatili tayo na laging, uy, samahan mo ko, uy, di ko kaya to, talagang, naku, nahihiya ako. So, come to think of it, anong mangyayari kapag ganun pa rin, mananatili tayo sa ganoong mindset? Yung number na 18, 19, 20, may karampatang kakayanan na inaasahan dyan. At mag-self-check tayo. So, dito, tanggapin natin yung hamon, pangatawanan natin, kayang-kaya naman, pagtiwalaan natin yung sarili natin. Kaya nga diba yung learning na nakuha natin from elementary, junior high school, senior high school, dito talaga ina-apply sa college at pagka-graduate ng college na ikaw ay nasa field of work na. Okay? Mag-start ka sa trabaho, next doon, mapopromote ka, magiging supervisor ka. So, diba? Okay, napakagandang pag-develop, napakagandang paraan siya ng pagtulong mo sa iyong sarili. So, it's a gift to yourself. It's a gift to yourself actually na huwag ka nang maging sobrang mahiyain through your help and through the efforts that you have exerted. Okay, so college students, salute to you! Kung kayo talaga ay tinulungan nyo ang sarili nyo at heto na, malapit na kayong gumraduate, malapit na kayo sa tagumpay.
Okay, there we have it. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!